Magandang gabi po mga kabayan ko po dito sa Saudi Arabia po. Ito po muli ang iyong kabayan po, Chris Villanueva po dito po sa Al-Khubar, Saudi Arabia po. Ngayon po yung napag-usapan po natin kagabi tungkol po sa drama. Drama po nangyari sa sa Senate House po. Hindi nga po tayo nagkamali. Talagang ano lang po, talagang drama lang po talagang pinalabas po ng Senate at nagkataon na talagang wala na po talaga si Bato sa Senado. So marami po talaga nag-speculate na talagang ano lang yung diversionary tactic po yun para makawala po si Bato. Which is tama naman po yung mga speculation po kagabi. At talaga naman ito ngayong umaga lang na ano na po talaga natin na na confirm na wala na po talaga si Bato sa Senate. Ngayon, ano po yung naging problema? Nagkaroon po talaga ng ano, tulad nga po ng sinabi po natin kagabi, nakakainis po yung ano, yung pagiging masyadong mabait ng ating Pangulo. So sabihin na po natin na sumusunod po talaga tayo sa batas o inaantay po natin yung Supreme Court. Kaya po alam naman po natin na matagal po ang ano matagal po yung resulta. Kahit na magbigay po sila ng 3 days na magbigay ng 3 days ng 3 days ng Supreme Court ng para sumagot ka. Pero yung pinakasagot ng Supreme Court, it takes sometimes years. Katulad yung kay President Duterte, di ba? Hanggang ngayon wala pa pong TRO o habeas corpus na inilalabas po. Yun nga po yung pinapalop nila Kitty, di ba? So isang taon na. So kung ganun po katagal ang proseso ng Supreme Court, parang binibigyan na po ng Supreme Court ng leeway yung government para kumilos para dakpin yung taong may warrant of arrest, di ba po ba? Parang gano'n lang po yung ano niya, yung parang common sense o logically na dapat ginawa po ng gobyerno. Siguro yun din po yung ginawa ng gobyerno kagabi kaya meron pa mga NBI sa paligid po ng Senate, do'n sa gilid po sinasabi nga po na ano sila sa GSIS, di ba po? Ah, Kumbaga parang napronada lang na susugurin po talaga si Senate, si Bato para dakpin kasi meron siyang order na warrant of arrest eh. So kailangan po talaga ipatupad yung batas. Yun nga lang, napurnada. Dahil nga po, nagkaroon po ng parang special army po itong Senate eh. Naging entitled po sila sa sarili po nila na hindi po sila pwedeng pasukin kasi matataas po sila eh. Kailangan ipagtanggol sila, patayan po ang mangyari. May patayan kung patayan ang mangyari po, di ba po? Kaya nga, nakita po natin yung pag-exchange po ng barilan hindi po natin alam kung bumaril po yung NBI pero based po sa mga report sabi po ng mga anchor, mga news anchor po natin, una tatlong firing squad tawag nito, yung nagpaputok po muna yung sergeant at arms ng Senate ng tatlo parang ano, limutan ko yung tawag, yung parang babala na pagpaputok tatlo tapos yung galing sa 27 eh galing na sa USAA. Hindi po natin alam kung meron galing sa NBI, pero based sa mga sinasabi ng mga reporter o ng mga anchor, wala pong galing sa NBI. Yun naman din po yung pinandinigan ng ating Pangulo na wala pong dalang armas yung mga NBI po natin o PNP na doon po sa labas. Pero contrary po yan sa mga pinakikita pong video. Siyempre, kung sasabihin naman po ng presidente na meron pong kung wala naman pong baril yung mga NBI na susugod po natin, knowing po na may mga baril yung mga USA at saka may mga Marines po doon na under po sa protection po under po sa command ng SP. Tapos mga mista pa po ni Bato yung pinaka-head ng USA po nila. Malamang kailangan po nilang proteksyonan po yung sarili po nila. Di ba po ba? Parang wala naman po, illogical naman po yung pupunta yung mga NBI doon para walang baril. Di ba po? At kung may baril man po yung NBI, tapos may baril din po yung mga security, bakit po kailangan magkabarilan? Ano po ba, sino po ba kalaban po nila sa isa't isa? Yung isa't isa po ba kalaban po ng pulis at saka ng NBI? O ng Marines at saka NBI, magkalaban po yun. Eh pares po na law enforcer po yun. Eh, po tagapagpatupad ng batas po yun. Bakit kailangan po magbarilan? O bakit ba kailangan barilan ng sergeant at arms yung mga NBI? Law enforcer po yun, di ba po? Di pa natin na-get po yun eh. Sino po ba yung kalaban po nila? Kalaban po ba nila NBI? Bakit kalaban po nila NBI? Ano po yung dahilan? Di ba po? Bilang ordinaryong tao, hindi ko po maintindihan po yung logic po na yun. Meron pong fugitive na may warrant of arrest na dapat arestuhin. Bakit po siya kailangan harangin at proteksyon po ng Senate? Eh kung kayo si Presidente Go nga na ano na aresto at walang sinabi ng Supreme Court para
magkaroon po ng RTO, ng TRO. Si Bato wala namang TRO, ba't hindi siya pwedeng arestuhin? Di ba po ba? Ano po ba pa-espesyalan ni Bato kay President Duterte? Eh parehas na naman po sila na may mayroong warrant of arrest. Bakit po siya kailangan proteksyonan ng Senate at si Duterte hindi po naproteksyonan ng Senate that time. Samantalang ex-president po yun. So, yung implementation po ng warrant of arrest, medyo siguro po hindi po siya masyadong planado. Kaya po nakalusot po si Bato. Ang marami pong tumitingin po diyan, palpak po yung NBI, palpak po yung DILG. Yung mga PNP po natin, palpak po talaga. O wala po talagang balak hulihin ng PNP at DILG ang fugitive po na to. Kasi si John Vic Remulla naman po, hindi naman po talaga parang natingin po natin sa kanya, parang wala pong kwentang sekretary ng DILG. Lahat na lang po pinakawalan o lahat na lang po nakakawala Lahat po ng kriminal at pinag-aabol ng batas na may warrant of arrest. Wala wala pa po siyang nahuhuli. Hindi po siya nilaabal sa panahon ni Torre. Si General Natatis wala rin po nagawa ilang buwan na po tago po ng tago si Bato, may warrant of arrest po yan. Imposible naman po NBI, alam po nila may warrant of arrest, tapos ang PNP at DILG hindi po nila alam. Samantalang yung ombudsman alam. Po, parang nakakapagtaka po yung ganun. Ang nangyari lang po rin dito, nagkaroon po ng parang feeling entitlement po yung mga senador, yung mga majority senator po ngayon. Na parang above the law po sila Pag mga senador, wala pong karapatan na arestuhin kahit na meron warrant of arrest yan. Warrant of arrest yung warrant of arrest. Kahit sabihin mo international yan o local, warrant of arrest po yan. Di ba po? Yun po yung na dapat po natin sundin po yan. Otherwise, pagtatawanan po tayo ng ibang bansa. Lalo na po yan, ilang araw po tayong nababalita sa ibang bansa. Hindi lang po basta balita, talagang buong mundo po talaga. Si CNN, BBC, New York Times, South Morning China, Al Jazeera, lahat po Kaya po, nakakaya po yung nangyari sa Pilipinas. Tapos ito po yung mga natin, yung mga senador po natin, si Amy Marcos, may nasabi sinusugal daw siya ng NBI, may Marshall Leondada. Yung kapatid po niya yung nilalaglag po niya. Kakaiba po talaga itong bata matandang po to, yung matandang Amy Marcos po na to. Panganay pero yung nilalaglag yung kapatid po niya. Di ba po? Tapos, kakaiba rin po yung yung Senate President po natin ngayon. Masyadong mayabang sa sarili. Ito po yung tao na kumbaga yung demonyo, yung nagpapanggap ng mabait. Kasi nagko-quote pa po ito ng Biblia. Pero pag napikon po talaga, sobra naman po yung galit po niya. Napakayabang po niya. Kala mo po siya untouchable. Siguro dahil politiko ka, nasa posisyon ka, di ba po? Kaya untouchable ka. Pero sa panahon po ngayon, lahat po pwede na pong batikusin po si Senator Peter Cayetano. Di ba po? Nakikita na po ng buong madla yung mga kahayupan na ginagawa ng mga senador na po na to. Yung mga pinagpapaikot po nila, yung dating fourth week, na nasabi nila, di ba, yung mga ganun mga nila Ngayon gusto na naman po paikutin yung mga tao dahil sa mga narrative po nila na wala naman daw warrant, wala namang valid warrant. Ano po yung warrant po na isinaserve po kay Bato na ginawa niyang sanctuary ng mga fugitive Senate. Di ba po? Kami mga kahit hindi po kami nakapag-aaral ng abogasya, alam po namin yung warrant po yan. Valid po yan. At saka hindi naman po gagawin na itago si Bato dyan para protection sa mga NBI kung hindi valid ang warrant. Kung hindi valid yung warrant, hindi kayo nag-demand. Diba? Dapat nagkaroon po kasi kinampihan kayo kagad ng Supreme Court. Hindi mo kayo kinampihan. Pinasasagot pa nga kayo within 72 hours yung abogado po niya. Tapos yung nangyari po kagabi, naging ground pa yun para humiling ulit ba ng bagong TRO yung mga abogado ni Bato, Senator Bato. Ito po yung mga diba, sa mga PMAers po diyan, nakita niyo naman po yung kapwa niyo PMAers po. Diba? Postal General, tumatakbo na dapa, tumatakbo dahil sa warrant. Wala man lang po dignity. Tapos hihingi pa ng tulong sa mga PMAers, kumunta pa ng parang PMAers, po ba tawag sa mga ganun?
ng PBA, parang nagmamakaawa pa. Yung dating po nila kahapon parang gusto po nilang tumawag ng ano, ng magsisimpatya po sa kanya, wala plak. Kasi po walang sincerity po yung pagtatawag po nila, tsaka illogical po talaga po kahit saan po natin sabihin. Ang naniniwala lang po sa mga narrative po ng mga majority senator po na 'to, in particular po kay Alan, kay SP Alan, Peter Cayetano, Pia Cayetano, si Jinggoy, kasama po ba si Jinggoy dun, tsaka si Senator Amy Marcos, sila-sila lang. At saka yung mga kulto po talaga nila, yung kultong Duterte po, yun ang po yung nagpapaniwala po sa kanila. Tsaka po yung nababalita po na sinakay po ni Robin Padilla si Bato, cutting of fugitive po yun, eh. May kaso po ba yun? Kaming mga mahirap 'pag, tinago po namin yung kamag-anak po namin na pagbintangan na pumatay, kasama po kami sa makukulong. Siya po senador po, kahit senador po siya, hindi siya wala po sa kanyang ikakaso. Gano'n din po kaila ano, kaila Peter Cayetano, wala po bang ikakaso sa kanila dahil, ano po yun, obstruction of justice po yung mga pinagagawa po nila, 'di ba po? Ang nakakainis lang po dito, ah, President Marcos, magpakita naman po kayo ng pangil. Alam po namin may ginagawa po kayo, mabubuti yung ginagawa po niyo. Pero pagdating po dito sa ganitong sitwasyon, pakitaan niyo naman po kami ng konting tapang. Kasi masyado na po matagal. Matagal na po yung ano, pagitan ng pagpapakita niyo ng tapang mula po na nakulong po si Duterte. After that, naglumala na po eh. Nawala na po yung tapang eh. Kasi nawala po yung taong ano eh, yung nagbigay po sa inyo ng tapang. Si Abalos at saka si ano po, si Torre. After po nun wala po, eh, parang naging ano po kayo, lame duck, parang gano'n. Parang nawalan po kayo ng kuwenta. Yung mga iba pong sumusuporta po sa inyo dati nawala. Pero it doesn't mean po na kami po o yung mga iba pong mga sumusuporta o tino-tolerate kayo, pupunta po sa mga SARA, wala pong gano'ng mangyayari. Na ano lang po niyan talaga mapupunta po diyan kung sino yung mga endorser niyo. Kasi hangga't maaari po ang mga tao sawa na po sa mga ano, sawa na po sa ugali po ng mga kulto. No, tingnan mo yan po yung nangyari sa bansa po natin. 'Pag ito pong mga tao 'to nakaupo pa rin po sa posisyon pagkatapos po ng mga Marcoses ng Marcos ni ninyo po, malamang po magkakalat po na naman. Uulit na naman po yung nangyari po tulad po ngayon. O kung hindi man, ire-rest-back po kayo niyan. Hindi po wala pong katapusan po yung ano, yung katapusan po yung mangyayari po na kaguluhan sa Pilipinas, 'di ba po? Tapos baka maulit po yung mga korapsyon, yung malalang mga korapsyon, siguro po mas lalala. Mas lalala pa maraming mga Chinese na po rito, ng mga illegal na nagtatrabaho po rito, mas magiging pro-China po tayo, gano'n po ba? Yung pinagtatawanan po tayo ng buong mundo. Gano'n po. Parang gano'n po kasi nangyari nung mga panahon ni Duterte. Matapang, oo, matapang. Maraming takot, oo. Pero ang takot po hindi naman po yun ano, eh, hindi naman po yun living, eh. Kumbaga you're not living, peacefully. Kasi may takot nga, eh. Kahit na siguro matino kang tao 'pag ginabi ka, at my age ginabi ko baka one of these days, naglalakad ako nung panahon nila ano, one of those days na naglalakad ako ng panahon ni Duterte, ginabi ko. Babarilin na ako dahil napagbintangan akong adik. Tapos nakalagay na ako adik ako. Kaya po ba? Hindi po yun ano, hindi ka po nabubuhay ng payapa po, nabubuhay ka ng natatakot ka. So instead na meron ka pa pong time na lumabas o gusto mong bumili ng pagkain o gusto mong maglakad-lakad o gusto mong, mamasyal muna kahit na gabi, hindi ka naman mamamasyal kasi baka tumba ka, tumba ka ng mga ano, ng death squad diyan, o kaya ng mga pulis diyan na pagtripan ka, sasabihin ng adik ka, 'di ba po? Yun ang hindi naintindihan ng mga ano, ng mga DDS. Tsaka yung mga sinasabi po nalayo po tayo. Anyways, dun po muna tayo sa ano, sa nangyari sa Senate. Sana po mabigyan po ng ano, ng malawakang investigasyon po 'to. Kasi po parang malaking panggagago na po 'to sa mga Pilipino, lalo na po sa mga hindi po naniniwala sa narrative ni ano, ni Senate President ano, ah, Aling Peter Cayetano. Nandun nila Amy, nila Pia. Ang ano parang ano po, there's something wrong about our Senate. At marami na pong nananawagan na ano, na i-abolish na po talaga 'tong ano, Senado. Dahil hindi mo makita yung logic bakit nandiyan pa po sila, eh. Tignan niyo po yung ano, laman ng Senate. Puro magkakapatid po, eh. Villar, Cayetano, Estrada, tapos Tulfo. 'Di ba, 4 na siblings lang, wala na, oh. Wala na po sila, 'di ba po? Buti nga
hindi nanalo, hindi pa nanalo isang Tulfo, kundi 3 na po sila, 'di ba? Parang ano na po siya, hindi na po siya normal. Kung ang Senate po ay representative po ng mga Pilipino, dapat po kada state o kada ano po natin lalawigan merong ano, senator. May representative po siya, hindi po yung ganyan, 2 taga-Taguig, 2 taga San Juan, 'di ba? Tulfo hindi ko alam taga saan po sila, eh. Taga-ano po sila, eh, bakit gano'n? Parang there's something wrong about our Senate, 'di ba po? Dapat isa-isa lang. Sa ano, sa isang posisyon, isa lang. Okey na mag-congressman ka, huwag ka naman parehas na senator dahil matatakbo kayo dun, parang ang weird na po nun. O may bilyar pa po, 'di ba, Villar, Cayetano, ah, tama, 4 na pamilya lang po talaga. Dapat po kung wala pong magawa po yung Senate po natin ng matino, lalo na po yung mga qualification ng Senate po natin, napakababa po. Napakababa po ng ano, napakababa ng moral na ng Senate po ngayon. Lalo na yung pag-uugali po niya ano, ni Senator Robin Padilla. Yan po yung ugali. Yan po ba yung ugaling senator, 'di ba? Lagi niya po sinasangkalan yung pagiging Muslim niya, 'di ba? Tapos lagi niya parang pakiramdam niya, eh, lahat ng sinasabi niya tama. Pakiramdam niya nasa pelikula po ba siya. Gano'n din po si ano, si Senator Amy Marcos. Pakiramdam niya lagi siya nasa pelikula. Tapos laging sinisiraan yung ano niya, yung kapatid niya. Sinisiraan yung bansa po natin, ginugulo. Ang bait lang po ng kapatid po niya, eh. Kung ako kapatid niya, babarahin ko po talaga yun. Sabihin ko sa kanya, tumanda ka na walang pinagkatandaan. Magsasalita talaga ako ng ano, masasaktan yung ano, yung matandang yun. Yung mukha eh, hindi gumagalaw. Eh, daig pa nga yung kapatid niya, siya mukha siyang niwi. Dahil sa kakabotox buho niya. Tapos ang kapatid niya, pinagbibintangan niyang bangag ko. Sabihin natin, nag-addict. Eh, ano ngayon? Nag-addict dati. Addict pa ba ngayon? Sa tandaan niya, mag-a-addict pa. Eh, siya nga yung mukhang addict. Alam mo, hindi gumagalaw yung mukha niya. Nasa botox. Addict sa botox. Di ba po? Parang ano po, nakakapanggigil ang ano po natin, Senado po natin ngayon. Ngayon, ang lumalabas po ng mga bida pagdating sa government po natin, eh yung ano, Congress. Yung sa Congress po kasi natin, makikita mo napaka-ano, ang daming matatalino, ang daming lawyers, ang daming mga aktivista na pinagpatanggol ang karapatan ng karapatang pantao ng mga Pilipino. Sa Senate po kasi ang pinagtatanggol ng karapatan po nila, yung karapatan ni Bato at karapatan po ng Diskaya at karapatan po ng mga Duterte. Yun lang, 'di ba? Wala po sa pinaglalaban ng karapatang mga Pilipino. Wala po. Sa Senate po natin yun, maliban po sa minority. Meron po talaga silang paninindigan. Kahit papaano, yun nandiyan po yung lima po talagang may bayag kahit si Senator Hontiveros, si babae, may bayag po siya matuturing kumpara mo kay Bato. Di ba po? Si Bato kahit mukha siyang isang malaking hugis bayag, wala po siyang bayag kahit isa. Kasi nakita niyo naman po, di ba, taga-PMA po sa general tumatakbo. Ba? At tapos magyayaya ng mga mista niya o yung mga PMR niya na kampihan siya, na sugurin ng Senate para ipagtanggol sila, palibutan. Nakakahiya. Tapos yung mga senador, pinubli siya, tinago, kasap sinabay daw yata, sinakay. Umamin pa nga si ano, kay Tano, ang ginamit na sasakyan niya, ang ginamit na sasakyan para mapasok si Bato sa kanya. Eh yung po ba'y tamang papakita po yun ng ano, ng sa tamang ehemplo po ba yun bilang pangalawang mataas na leader mataas na leader ng bansa. Yung fugitive po, kinukupkop niyo, pinasakay niyo pa sa sakyan niyo. Mag-isip-isip po tayo mga kababayan tungkol dyan sa mga ano po natin, mga binoboto po natin, mga naglilingkod po dapat sa atin. Iba po yung pinaglilingkuran, pinaglilingkuran po nila. Yung mga may pakinabang po sila tulad po nito yung mga kakampi po nila. Di ba po? Hindi naman po Pilipino, hindi po buong Pilipino yung pinaglilingkuran po nila. Sana kung buong Pilipino pinaglilingkuran nila, hindi ganito kakurap ang gobyerno po natin. Dapat sinahuhuli na po yung mga kurap dati pa. Eh wala. Sila po nagtatakipan. Tignan yung nangyari po dun sa sa BRC report ni Senator Lacson. Wala pong pumirma maliban po dun sa 7. Sa 7 po. Kulang pa ng 2. Ano po nangyari? Di ba po? Ayaw po kasi nila masabot kasi mga iba po doon sa mga BRC report, eh, mga kapwa po nila senator. Di ba po? Nakakahiya po talaga. Nakakahiya ang bansa po natin dahil sa mga ganitong uri ng politiko na namumuno po sa atin.
Sige, yun po muna. Kung napag-usapan na po natin pagtaas si bato, di po tayo nagkamali. Tulad din po ng ibang mga analyzation po ng ano, ng mga online vlogger po kagabi. Talagang parang diversionary tactics po ito para makawala si bato. Hindi nga po tayo nagkamali. So mag-isip-isip po tayo mga kababayan sa mga susunod po natin mga pagboto. Sino po dapat ang talaga iboto po natin. Yung meron pong concern po talaga sa bansa. Hindi po dahil sa pangalan po nila, hindi po dahil sa sikat po sila, hindi po dahil sa pamilya po nila. Dapat po, based po dun sa track record po nila. At mas maganda po kung di trapo, yung traditional politician po ba. Yun ang nangangako ng meron kayong libreng 2,500 na kuryente kapag nandun po kayo, hindi na kayo magbabayad. Yung pala ipapasa lang po sa consumer. Nga po, nakakabwisit yung gano'n. Tapos ibigyan ka ng 10,000 tapos wala naman pala. Hanggang pangako lang. Kapag nakikita niyo yung ganitong mga politiko na sinauna pa na ganito ng mga pangako po nila matagal sa gobyerno, tapos wala naman pong pagbabago, yun po iboto. Pagbigyan niyo po yung mga bagong mga tumatakbo na kilala naman pong mga talagang tumutulig sa gobyerno. Kahit sabihin natin sila mga aktivista o something, what's wrong with aktivista? Ako hindi man ako aktivista, pero what's wrong? Kung tama naman po yung ideology po nila, di ba po ba? Sometimes sila nga po yung nakakatulong po sa atin. Without them, kung yung mga ibang abak-aktivista na sumisigaw na tumaas ang sahod ng mga Pilipino, without them, hindi naman tataas ang sahod ng mga Pilipino, di ba po ba? Kasi may kumakalampag, which is dapat tama. O, di ba? Kapag nakaapi yung mga jeepney driver, may kumakalampag. Taasan yung gasolina, taasan yung presyo ng pataasan yung pamasahe o bawasan ng presyo ng gasolina, tulungan sa mga ayuda. Mga aktivista rin yun, nakakatulong aktivista eh. Kung walang mga aktivista, walang kakalampag sa gobyerno, walang mag-expose ng mga corruption. So, what's wrong kung ilagay po natin sila sa Senate o sa House kung makakatulong naman po siya sa sambayang Pilipinas, di ba po? Kaysa dito sa mga ganito, sila Robin Padilla, sila Bato, nagtatago, di ba po ba? Itong si Amy Marcos na gumagawa ng gulo para pag-usapan ng kanilang pamilya, di ba po? Paano ko nagpagupit ako kaya nakita niyo wala akong patilya. Sige po, yun lang po. Good night po sa ating lahat at magandang gabi po. Good night po at mag-ingat po tayong lahat. Huwag po tayong abudol. Huwag po tayong maging kulto sa mga politikong kinakampihan po natin. Lagi po tayong maging neutral. Lagi po tayong maging pro-Philippines po. Ito po ang inyong kabayang Chris Villanueva po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia, Al-Kubar area po. Nagpapaalam po for now. Signing off. Chris Villanueva po. Magandang gabi po at ingat po tayong lahat.